100,000 lang yan eh. Dami nun ha. Puno na yung EDSA nun. 100,000. Oh, putang na, mag-declare yung mga yan. Pagka nag-declare, lalo naglabasan yung tao. Lahat sila ngayon armado. Galit eh. Eh sino ba naman di matutuwa doon? Ninakawan nyo kami, binebendalo nyo kami, niloloko nyo pa kami, gago pala kayo. Gusto nyo pa ma-extend? Gago. Oh, labasan lahat ng tao, armado. Wala kami. Walang pakialam yung mga tao sa INC, walang pakialam sa mga Kristiyan. Hindi, basta lumabas lang talaga yung mga tao. Ang sigaw nila, hindi we are one. Eh sa INC nga lang daw yan eh. We are, ang sigaw nila, we are Filipinos. Putang ina nyo. Oh, yun. We are Filipinos. Ito talaga ang Pilipino. Lumabas, armado, may baseball bat, may 45, puta nga, may tirador, lahat ba? To arm themselves. Bakit? Sila sa AFP at sa PNP. Right there. 1,000,000 Pilipino, armado. Anong gagawin ninyo, Marcos? Anong gagawin nyo? Ha? AFP, PNP, anong gagawin nyo? Gigirahin nyo? Sige. Tignan natin. Magkamatayan. Constitution natin. Whether kayo, mga kababayan, will continue believing in the Constitution. But Inday Sara is hoping that you will continue to believe in the Constitution. Why? Because she is the constitutional successor. So, out of the usapan, yung punitin yung Constitution o palitan. Because she will lose her constitutional successor, ek-ek. Di ba? So, kaya nga doon sa speech niya eh, ayaw ko agawin yung posisyon ng presidente. Pero I am the constitutional successor. Ibig sabihin lang nun, in other words, ayaw ko agawin. Ngayon, tumayo kayo, gusto niyo tumayo. Mag-proclaim kayo whatever. Pero ako yung constitutional successor. Wag tayong kumbaga hindi ka lalabas sa outside the Constitution, within the Constitution, peaceful rally, etc., etc., nagkasama, nag-people's revolution, nag-people power, etc., etc. Siya yung constitutional successor. Tinanggal niyo si Marcos, siya dapat ay ilagay. So, nilagay, pineframe ni Inday sa ganon. No? Yan yung mga spokesperson niya, yung mga advisor niya, ganon ang ano. Tas, hanggang sa dulo, may pagkasadista pa nga. Gusto ko maramdaman ninyo kung gaano kawalang yayang Marcos na yun. Alam na namin. Pero, yun nga eh. Dahil nga sa'yo, binoto namin eh. Pero nag-sorry ka naman eh. Kaya, huwag na nating patagalin. So, it will all depend sa taong bayan kung tatanggapin yung verdict o hindi. Pero nakikita ko na parang tatanggapin ng tao. Because they're trying to frame it in such a way na legal at fair at saka credible. So, impeach talaga mangyayari dyan. They will not go through all this hanggang kay Marcoleta, Defensor, kay Mike Defensor, lahat-lahat eh, no? Meron pa rally yung INC, di ba? Yung ganon. 3 rally na INC, oh. They will not all go through this elaborate na teleserye series kung papayag ba sila na 13 lang ang boto. Of course not, di ba? Plano dyan, 16 na boto within the Constitution. Kasi tignan nyo yung pagkaka-frame na ni Escudero, 16 na boto. Susundan yung Constitution. That tells you yung plano nila. 16 na boto talaga. Ibig sabihin, plano nila. Yung 3, kunin nila. Sino yung 3 na babaliktad? Sino yung 3 na babaliktad? Kaya nga, exciting. Let's share always Captain Dados Live. This is what should go viral so that Filipinos can be enlightened. Maraming salamat, Mayor Chino. Masaya ka, meaning whatever you do, show it, cook it.
Catherine Mendoza, I hope you're wrong. I hope so. Kaya sinasabi ko, ako lang yan. Pwede akong mali. Pero you know, I think God is guiding me. Hindi ko naman maisip yan eh. Hindi naman ako ganun katalino eh. Hindi ko maisip yan. Kagabi ko naisip yan. Pinanood ko talaga yung start ng SMNI coverage hanggang doon sa dulo. And then pumasok yung at pinagpilitan ng si Escudero. Tapos the way na nakita ko yung mag-handle si Escudero, magaling. Galing si Escudero. And then, yung kinukwento sa akin nung pinsa namin, si Joyce, na panoorin daw namin kasi magaling daw yung mga lawyer ni Inday. Talaga magaling. So, pinanood ko. Pinanood ko yung opening statement ni Putang to si Congresswoman Luistro. Tapos yung mga iba doon na si Sinisa nagsalita. Tapos yung sa kay Inday, magaling. Oh. Pero kahit anong galing eh. Boboto pa rin to eh. Bobotohan pa rin yan. Magiging 16 na boto yung guilty. Kaya alam ko ngayon, may babaliktad na 3. Bakit? In-emphasize ni Escudero, 16 na botong kailangan. Doon sila. Confident sila may babaliktad na 3. Tama, di ba? So, guilty si Inday. Hindi mo pa nadidinig yung kaso, alam mo na, guilty. Kailangan nila si Escudero doon para credible. Credible. Hindi yung gatsalyan. So, credible si Escudero. Kaya nga, ang tanong, anong gagawin nyo? Ano gagawin natin? Basta alam ko, pagka ginilty nila si Inday, guilty silang lahat for violating our Constitution, for impaling our Philippine democracy. Putang na, binastardize talaga nila. Ang tanong, tatayo ba kayo? O tatanggapin nyo? Pero their attitude already, mga expert nila, mga troll nila, vlogger nila, yung mga ganon, talkies at mga mainstream media, binibuild up yung credibility ng impeachment. Ngayon, meron pa silang PLC, pagka kunyari 16 hindi nila makuha, okay lang. At the very minimum, eroded yung imahe ni Inday Sara. Mag-cast ka lang ng doubt in a trial. Mapanood naman kayo, di ba? A Few Good Men, di ba? In any trial case, no? Perry Mason, yung ganon. The lawyer, yung magaling na lawyer, yung drama ba ng lawyer, defense, no? Yung kanyang dinedepensa, yung accused, di ba? In this case, si Inday Sara. Ang ano dyan mag-cast ka lang ng doubt di ba? 99% guilty, 1% not guilty. Not guilty. But it goes the other way around. 99% not guilty. 1% guilty. 99% not guilty, 1% guilty. So, kung kunyari 32 million Filipinos ang thinking not guilty, because of the arguments, because the brainwashing na ginagawa nila sa mainstream media, etc., that 32 million, pagka yung kalahati niya tinipak mo, 16 million na lang. Tama? 16 million na lang. So pagka 16 million yan na lang at natipak nila yung mass support ni Inday because nag-cast ng doubt. Talaga naman palang puta na gumawa ng pera Talaga naman pala. Tingnan niyo yung deposito, tingnan niyo yung asset. Pucha, yun. Pucha. Yung mga lawyer ni Inday sasabihin, ang pinag-i-impeach mo dito, si
yung year na siya ay vice president. Salita nung sino yung isa? Si Jokno. Pero yung build-up ng pera, pinapakinabangan mo hanggang ngayon. No? Pinapakinabangan mo hanggang ngayon. So, yun yung So, doon papunta sila na pagka binuksan nila yung account, baka may makita. Pero kahit walang makita, nag-zone ng intriga, nag-zone ng narrative. So, sino yan? Handay lang. Dapat ka? Lumabas yung yung jingle. Yeah. Ivory. Ayan, Ivory. Nanganak ng 8. Buhay pa naman lahat. Ivory. So, yun yung Ay, nako. Maganda yung mamaya, panoorin ulit natin. Nori-chan TV, there really was a need for a civil war. Tingnan natin kung ano mangyari. Hillary Albert Espra. It's not just two pillars that hold Bangag up. There is one that balances everything that's revealed in Daniel and Revelation. Masaya ka, could the other one have been Trojan because Sarah is strong enough for Trojan to be safe? Josefina, I believe tama analysis nyo regarding Escudero. Thank you, Lisa Tuginay. They're all right, sir. Capdada, they will do everything in their own way. Ha, ha, ha. Kermit the Frog, I don't want to comment. You say I want to say something. Carpin, they may have intimidation, but we have divine intervention. In God's time. Liash Clapariola. Hello po, Sir Capdado, host. Good morning. Mario Francisco, hi. Ruby Jr., JBC Vlog, thank you. Hilda Cinda, it's a teleserye but they hold the beat. They really are crocodiles. Sila nagde-director di ba? Tweety Bird, they only want the position but they don't know how to do the job. It sounds impressive to have a high ranking position, but when it comes to actual doing the work, they're completely clueless. Ay, kasi nga, yung sistema natin, sino ba magnanais tumakbo sa politika? Magtakbo ka ng party list, yun yung way ng iba. Hindi mo kaya maging congressman by way of district, Kasi gagastos ka. Kailangan mamuhunan ka. Baliwala yan doon sa mga dati na nakaupo kasi nakapagpundar na sila. Sa 20 million o 10 million na lang na 20 million na MOE, 120 million sa isang buwan, dinoble na nila ngayon, 240 na nga ngayon So 120 million, 3 taon, 360 million How much does it take manalo ka sa Congress? 100 million. So may puhunan ka na pagka-incumbent ka. So mahirap kang matalo ng challenger. Challenger ka, mataas ang Ang tawag diyan sa sa competitive advantage ng mga kumpanya, Porter model, ito yung rivalry, yung gitna. 5 forces that affect any given industry. Market, tas yung competition, new entrants, and then yung substitutes, Bibili ka ng toothpaste, gusto mo Colgate, pero wala sa shelf, bili ka ng substitute.
Hindi kaya, bili ka Listerine, etc. etc. So, may ano, dito is yung supplier. They control the rivalry of the competition. So, dito sa itaas, yung new entrants. Paano ka papasok sa competition, sa rivalry ng mga political dynasties? Ikaw mismo may barrier to entry, high capitalization. Ganon din, kunyari, papasok ka ng cellphone business o kaya Globe. Ano yan? Carrier, no? Papasok ka. Mataas ang capitalization. May existing players na. Papasok ka sa kuryente, monopolize. Gasolina, oligopoly. Kontrolado ng Caltex, Shell. Kahit meron ng deregulation, meron pa rin ano. Pasok ka sa bangko, mataas yung capitalization. So merong entry barriers na tinatawag, which makes it hard for the new entrants. Ganon din sa politika. Sa politika, paano ka papasok? Putragis para manalo ka sa eleksyon. Para makapasok ka sa COMELEC, isang party list, bayad ka 30 million plus. Tangina, party list ka, 30 million plus, para lang makasama ka dun. Lintik na yan. Saan ka kukuha ng pera? So mag-re-raise kayo ng pera among your members. So, yung iba, pinaplano yan. Malayo pa lang, meron ka ng clout. So, yung iba nga, kunyari, hindi pa sila lilitaw. Kunyari, Ram, tumakbo. Hindi naman lumitaw. Yung, meron nga dyan nanalo 3 seat. Wala rin. Dinisqualify, di ba? So, gagawin ko, Melek Gagawin sistema. Takbo ka presidente, magkano kailangan mo? 1 billion, 2 billion. Saan ka wala? Kung ikaw ay isang Duterte, kailangan mo ng pera. Paano ka mananalo? Nagpanalo kay Duterte taong bayan. Bakit? Sawa na kayo sa dilaw. Sawa na kayo sa putang na mga paulit-ulit na yan. Buisit na mga yan. Ang Duterte siga. Yun, doon kaya sa nanalo. Nilagay si Duterte. Nag-perform. Kaya gusto nila. Another Duterte. Ayan si Inday Sara. In-impeach nila ngayon. Kaya nga, ayaw nila kay Inday. Matakot kayo pagka si Inday nireboot niya lahat yan. Yan yung ano. At sa akin naman, kung ayaw i-reboot ni Inday, pagka may participation, kami, i-reboot na namin. Nagde-declare na namin na reboot na revolutionary government. Yan. Make declarations already. Yan also na death penalty. Para tapos na. Hindi na maghihintay pa ako. And then, ibigay na lang sa kanya. Tapos na. Na-reboot na. Yun yung sa akin. Pero since walang what for? Why will I reboot it? Why will I do it? Then let her do the job. Let her do the job. Siya yung binoto ng tao, siya yung gusto nyo. Let her earn the pay of president. So, yun yung problem. Pag hindi kasi re-reboot pala, paulit-ulit lang yun. Substitution lang tayo. Uulit lang yan. Thank you. Cap, I hope SMNI will interview you and televise your opinion and ideas. Maraming salamat, Mayor Chino. Dati in-interview ako ngayon, hindi na ako in-interview ng mga yan. Lola Manong, thank you. Kasi revolution nga Tako siguro sila sa akin, masara sila. Cash, thank you. Mayor Chino, Cash, go hide because we will exterminate trolls like you. You are an animal. Yeah, screenshot nyo yung mga troll screenshot nyo. Kasi gusto ko talagang pagkakatayin lahat yan Gusto kong Declaration number 13 Hindi ko pa na-vlog Declaration number 13 is
13 para madaling tandaan. 13, di ba? Friday the 13th. Declaration number 13 is Crocodile Island. Croc Island, no? So, lahat ng involved sa declaration number 2, lahat sila na ma-under arrest. Lahat sila, pagdating sa declaration number 10, specifics yun. Lahat kayo na mga nasa death row, lahat kayo na matatry, lahat kayo hinuli, lahat kayo na involved sa sindikato, lahat kayo na tarantado, pati trolls, dami dyan, vlogger, everything. Daling kayo sa isang isla, pati pamilya ng mga involved. Lahat kayo sama-sama sa isang isla. Citizenless. Cancel yung citizenship ninyo as Filipinos. Wala kayong state. Basta kahit mamatay kayo dyan, okay lang sa amin. Hindi na kayo kinakailangan paramihin pa. End of the line para sa inyo. Kasi mga kagaya nyo, mga walang niya eh. Ayaw namin. Kinokorek nga na. Purging. Bale. So, daling kayo sa isang isla. Declaration number 13. And life will be so miserable for you. So, yun yung detalye siguro sa vlog. So hanggang 13 na tayo, no? So I'm crying over what could happen as a result of this impeachment. Samuel Layos, yeah. Whatever the outcome is, it will have a strong impact on future presidents' politics. Is the Philippines getting worse? No. We will not let it happen. May impeach nila si Inday. We have to stand up. We have to stand up. We have to rectify everything because sabi ko nga sa inyo, the impeachment trial is not about Inday Sara. This is about our democracy. This is about the Constitution. This is about putangin ng weaponizing the impeachment to take away your opponent. Putay, napapayag kayo sa ganun. No. Shouldn't be. We have a Constitution at sinabi sa Constitution lahat ng ganyan, sinimulan nila kahapon. Binaliwala yung Constitution, yung mismong proceedings, yung mismong essence, yung intent ng Constitution. Should be the Senate President, anak ko po. Ba't si Escudero ang nilagay? May plano sila. Kaya nga, botohan na kagad eh. Meron pang argument sila kay Tano eh. Objection, Your Honor, out of order. Bakit? Tape recorder kasi planado na eh. So, Escudero talagang maging Senate President. Why? Ayun, lumilitaw kahapon. Credibility. Yung paghawak ni Escudero. Professional. So, yun yung basa ko. And then, kung titignan nyo, i-relate nyo sa mga nangyari, kinuha nila yung majority. Lumitaw kahapon. May point sila kay Tano. Isinasite nila yung intent nila Christian Monsod at saka nila Davide doon sa discussions. Kaya hindi na inamend, etc. Kasi understood na. Nasa presidente, Chief Justice ang magpe-preside. Pero other than the President impeachment, kaya kung Vice President, Senate President dapat ang mag-preside, etc. So, pinwersa nila yung botohan. Yun lumitaw kahapon. Hawak niya yung majority. Kaya pagdating sa ending nito, tapos si Inday. Guilty yan. Kaya kailangan nila ng 3. Kaya lumitaw rin ba't kailangan 3? Sinabi ni Escudero. So, give and take, di ba? Pinalilitaw na, ayun, fair. 16, susundin natin yung Constitution. Pero, nire-reveal nila yung plano nila eh. Meron silang 3 na babaliktad. Kaya, sinasabi na nila yon. Nakuha niya? Nakuha niya? Kumbaga there is that certainty, level of confidence. Babaliktad yung 3. Kasi sinasabi na ni Escudero, 16 na boto susundin natin. Pero ano dating sa inyo? Ano dating sa Pilipino?
Ang dating sa Pilipino, yan eh. Nakaloko kayo. Yan. Kakampi namin si Escudero. Pero actually, hindi nyo kakampi. Reading between the lines. Na-reveal nga eh. Na meron 3 sila. Sigurado. Babaliktad. Kaya, guilty si Inday dyan. Okay. Lobot na yung cellphone ko, no? Okay, tingnan ko. Makahang on pa. Loretta, Kabanayan, hi. It's like an ICI playbook, Carpin. Yeah. Samuel Layos, because of syndicated groups. Jennifer Villarin, you are right, sir. Grandpa, thank you. Carpin, pinatanda naman. Just delaying it to forget about the flood control scam hearing. The flood control scam hearing, yun yung parang napalitan lang yan kung ano yung priority na topic, impeachment or ano. Pero actually, the overall dito is not the scam. It's the Inday Sara thing. Remove Duterte para wala nang kalaban sa 2028. Yun yung talagang overreaching na the grand plan. Remove Duterte. No more Duterte. Duterte is the only one who can stop us. Ganun. Lumabas lang kasi yung ano na yan, yung flood control na yan. Kasi Bongbong Marcos, para hindi masira, may nag-advise sa kanya, lumitaw ka, kunwari, ikaw yung nag-spearhead ng investigasyon para malinis ka. So, doon pa lang alam mo na mastermind siya eh. Yung kilos ba? Guilty siya pero pinangungunahan niya, hindi siya guilty. Kasi siya yung nag-initiate ng investigation. Yun ang naging peg ng mga vlogger, ng mga mainstream media at nila anti-clear. Dahil kay Marcos, siya pa ang nagpatupad niyang investigasyon. Siya pa ang bida, di ba? Kasi in actuality, siya yung mastermind, siya pumipirme. Tarantado yan. Yan, niloloko tayo nito mga to. Kayong mga Pilipino madaling loko manloloko talaga kayo. Ayan. But this is all about 2028. Duterte will not win. Yun yung sinasabi nung iba na mga DDS. Pagka may Pisinday, nandyan naman si Baste. Yan ang kala nyo. Edna Ogawa, seatmate President Gatchalian. Oo nga, seatmate. SP, no? Obvious already, Quezon was to assume the position, kaya nga haba ng prepared acceptance statement niya, Blue Skies Manila. Correct. And it was worded, di ba? Professionally. Kay Kylie Menson. All plans since day one, convincing Inday to run for them, etc. Jaime Garcia, just pretend to be a squire so he doesn't get the idea that is being paid. Catherine Mendoza, hawak si BBM and SC. Hawak is BBM and NC. Dear Marie, Tatay Digong did a great job of cleaning up the Philippines so that it wouldn't become narco-politics. The ending was worse than narco-politics, what Bangag did. Everything that PRRD cleaned up was trash. Correct, I agree. Sayang eh. June Climaco, Supreme Court is obviously sleeping in the noodles of the majority allies of the Addict Plunderer Administration. Lalo na pagka na-appoint yung Chief Justice. Pag-retire nung Chief Justice ngayon. In a few months. Sa August yata eh. June Climaco reckoning rally should be, sir. Yun nga eh. No more peace rally, reckoning rally na lang. So, handa kayo dapat sa reckoning rally. Handa kayo. Bigyan nyo ako ng sino man yung talagang Crocodile Hunters Brigade
na sasali sa akin, sasamahan ako. Ano lang kayo sa Facebook, sa messenger ko. Dado G. Enrique, message nyo ako, message request, and then lagay niyo yung phone number nyo, tawagan ko. Tawagan ko yung message kayo ng mga kasama. Pero at least ma-organize tayo. Then meet and greet tayo towards the end of the month or kaya early August. Ma-define ko lang na merong a few good men and women na willing to stand with me. Okay na ako doon. This is independent. Sa akin mismo diretso. Kung ikaw ay isang intel operative at sasali ka sa akin, go ahead, sumali ka sa akin. I know magbabago ka. Sakaling kita pagka nalaman ko intel operative ka, patayin pa kita eh. So, ang ano dyan, yung ibang grupo kasi, mayroon makipagplano. Mahirap eh. Sa meet and greet, malaman ko talaga sa inyo. Kasi eye to eye tayo lahat eh. Yun. May time pa naman tayo kasi mahaba pa impeachment na yan. Mario Ramirez, hi. Lilia, magandang umaga. Captado, hey, I watch your live. Shout out sir. Hi, Lilia. Lilia, shout out ng live. Catherine Mendoza, I hope Sarah has a plan B. It's like BBM is going to declare martial law. I hope America takes over and gets rid of BBM like her father. Depende kung ano yung kilos sa Amerika. Sin, sa desisyon ng SC impeachment is a constitutional and legal process and nowhere was it written that it is a political, pero ang tradition is it is political, which I think sayang ang mga hearings. Ang dapat natin gawin yan, baguhin natin yung impeachment, na yan. Tanggalin na natin impeachment, waste of money. Lagay natin yung Council of Elders, bala na yung Council of Elders. Josefina Uy. Yes, Reckoning Rally. Clyde Stalera, more power to you. Thank you. Reckoning Rally, that's mean rally pa din. Yeah, Reckoning Rally, it's decisive. It's going to reckon with. Hindi na peace rally. Reckoning Rally. Because anything goes sa Reckoning Rally. That means rally pa rin. Wag ka sumali pag kaya mo. Pagka Reckoning Rally, yun, tama ako ron eh. Sabihin ko na yung gusto sumali, yung ayaw, wag. Yes, sir. There have been many peaceful rallies. Nothing happened. The people should be acting more strongly. In absence of a better word, we call it Reckoning Rally. Kasi nyo, tawagin nyo revolution eh. Nasa inyo yan eh. Okay, tawagin yung revolution, rebellion. Maraming ibang salita eh. Magandang pakinggan, Reckoning Rally. Parang wala pa rin mangyayari. Pero yun, nakaalam nyo. Alvin Mal Mejia, BP Sara can really be impeached. There is a number. Actually, the Escudero, everything that happened yesterday, akin malinaw na meron pa silang 16. So may 3 pa sila, sigurado na yun. Hindi yun niya announce na Escudero na they will go by 16 votes according sa Constitution. What is the sense of announcing it when if they are thinking they do not have the numbers? They do not have the numbers. Ang i-announce nyo dyan is 14 na boto kailangan. Yung ganun ba? Questionin nyo na yun sa Constitution na 16 kasi acting senator, yung actual number of senator, wala na nga si Bato, wala na si Jinggoy, wala si Marcoleta, 3 na, 21 na lang. So, 2/3 of 21, 14. 13 na sila ngayon. Mabawasan pa nila yan. Si Bongo, si obstruction of justice, si Robin Hood. 2.
90 na lang. O ano yung ano? Tapos na yan. Kung ganon. Kaso hindi. In-announce ni Escudero, nakakampi nila, na 16 votes to impeach Inday. Ibig sabihin, subliminally, sinasabi nila, meron kami 16. Meron kami 16. Kung may 16 sila, one level higher. Kung may 16 sila, ano yung sabihin nun? Guilty si Inday. So kahit anong galing ng mga lawyer ni Inday, guilty si Inday. Kahit kulang ang ebidensya, guilty si Inday. Paano na? Paano na? So pinasasakay lang kayo sa teleserye. On the premise na everything is credible. Josefina, uy, Jude is real queer. Dear Marie, as long as Bangag is sitting, no change, same meeting. Josefina, we are one, ay sa INC lang yon, di tayo kasama. Ay, we are one nga, we are one nga si Marcoleta, I am alone. We are one, walang hindi pabayaan, kasama si Marcoleta, kilulong. Lichen, everything that Sir Capdado is saying is really true. That is the information we have from our staff in the Philippines who are ex-military. They have contact with the active military and they say Sara will be impeached. Ang tanong, what will happen after that? Ang tingin ko, constitutional crisis. Matagal nang binabalit yung Constitution natin and we're still hanging on the Constitution. Even Inday is hanging on the Constitution. Legally and because of the constitutional succession provision, she has to stick with the Constitution, abide by the Constitution. Tayo, we abide by the Constitution for as long as tingin natin it serves its purpose. Pero once na binaboy nila pati Constitution, actually binaboy na nga eh. So, anong gagawin ninyo pagka nakakita kayo na pinunit yung Constitution? Parang Bonifacio pinunit yung sedula. And then nag-declare na revolution. Meron kayang taong gagawa ng ganyan. Kasuhan nyo na inciting to sedition, puta, inciting to rebellion. Hindi na nga naniniwala sa Constitution, pinunit na nga, tanga ba kayo? Tangina ninyo, nung Constitution yung inaano nyo, lalabas na nga na armado yung gago eh. O, tignan ko nga ang galing nyo. Ang banata nyo, ilalaban nyo armed forces. Putang ina, 100,000 sila eh. O 1,000,000, armado lahat. O, yan ang nasabi ko sa inyo. It changes. It's a reckoning rally. Yan yung habulin kayo ngayon nila. Pagka ganun karami, may 100,000 lang yan eh. Dami nun ha. Puno na yung EDSA nun. 100,000. O, putang na, mag-declare yung mga yan. Pagka nag-declare, lalo naglabasan yung tao. Lahat sila ngayon armado. Galit eh. Sino ba naman di matutuwa doon? Ninakawan nyo kami, binebendalo nyo kami, niloloko nyo pa kami, gago pala kayo. Gusto nyo pa ma-extend? Gago. Labasan lahat ng tao, armado. Wala kami. Walang pakialam yung mga tao sa INC, walang pakialam sa mga Kristiyan. Hindi, basta lumabas lang talaga yung mga tao. Ang sigaw nila, hindi we are one. Sa INC nga lang daw yan eh. We are, ang sigaw nila, we are Filipinos. Putang ina nyo. Yun. We are Filipinos. Ito talaga ang Pilipino. Lumabas, armado, may baseball bat, may 45, putang nga, may tirador, lahat ba? To arm themselves. Bakit? Sila sa AFP sa PNP. Right there. 1,000,000 Pilipino, armado. Anong gagawin ninyo, Marcos? Anong gagawin nyo? Ha? AFP, PNP, anong gagawin nyo? Gigirahin nyo? Sige,
tignan natin, kamatayan. Eh, yung pamilya nyo nandoon. Imbitahin ng grupo na yan lahat, yung pamilya ng AFP tsaka PNP, nandun lahat. Pagbabawalan niyo yung pamilya nyo, hindi nyo makontrol yung pamilya nyo. Nandun yung mga pamilya ninyo, AFP tsaka PNP. We are Filipinos. Lahat sila armado. Rebellion, revolution, insurrection, lahat ng ereksyon, nandun na. Paano gagawin nyo? It changes. And you, lahat kayo, sindikato na nagnanakaw, you will all be running for your lives. And the first order sa AFP, PNP, you close down the airport, you close down all the ports, walang tatakas. And everybody, lahat ng Pilipino, AFP, PNP, NBI, lahat kayo, ang tasking ninyo, hulihin nyo lahat ng putang na sindikato na yan. Lahat ng taong bayan, hulihin nyo lahat na makita ninyo. Pagka nanlaban, pambuhin nyo. Paluin nyo sa ulo, sa baseball bat. Paluin nyo, huwag nyo patayin, paluin nyo. Huwag naman yung makomotos. Tignan natin, paluin nyo sa tuhod, basagin nyo yung tuhod. Paano hindi na makatakbo yan? Tignan natin yung tatapang na mga yan. Yun, it changes, sabi sa inyo. Until such time, kayong mga Pilipino is really ready to take back this democracy, which is under trial now. Until such time that you're ready to stand up for your family, it will not change. Pagkahinayaan lang natin. Sipin nyo, 1 million Filipino, 100,000 lang to make all these declarations. Nasaan tayo? 13. Crocodile Island. Number 13. Lahat kayo, sama-sama kayo. Putang na yung mga troll kayo. Sama-sama kayo dyan. Putang na, when we invade your offices, kayo mga troll, alam namin kung nasaan kayo. Tangina kayo. Tignan natin. May dala kaming mga pamalo. Ano dala nyo? Anong hawak nyo? Keyboard? Ay, puta. Magampasan tayo. Basagan ng basagan tayo. How can you fight 1 million, 2 million, 10 million Filipinos? All angry at you. Tangina ninyo. Binaboy nyo. And these Filipinos are ready to purge all of you. Flush you out of the toilet. Kaya nga, sasabihin ni iba, legal lang tayo. Na yan, legal na yan. Kaya nagkaloko-loko Pilipinas kasi everybody magpahinga na lang ako. Tawagin nyo ako pagka ganyan na kayo. Tawagin nyo na lang ako. Sabi, Kap Dato, nandito na kami. Kailangan namin leader. Sige. Sige, bababa na ako. Nanto ako. Okay, Kap, pare ko. Sir, they will do everything to impeach BP. That's the plan to lose Sara in 2028. I agree. 4 na oras na ako. Ang tagal ko na nagbablog. Samuel Layos, until si George Garcia, the Comelec of the Philippines. Sorry, tagal ko na nagbablog. Kausensya na kayo, Merchino, that's right, Cap. Since they are running the Constitution, we won't change it. That we will also come there to tear it up. Yun yung all the while, yun yung you know how to succeed, mga kababayan. Merchino, you know how to succeed, be unpredictable. Because everything that you're doing now, lahat sa opposition, it's predictable. Inday Sara, predictable. All these lawyers, senators, predictable. Captain Dado, unpredictable. That's why there's a chance na manalo tayo. Unpredictable. Anything goes. Basta pagka bungkunana na. Tangina niya. Kinakahon tayo. Subukan punitin mo yung Constitution. Kita mo, unpredictable. Putang ina, ba't pinunit yung kasi? Wala tayo, gusto nila. Constitution. Follow the law. Yes, sir. Iklat tumayo ka may hawak kang samurai. May hawak ka ng ang laki-laki na bolo. Putang ina. Pupunitin mong ganyan. Sino may bayag na gawin yon? Among the leaders now, sino meron? Meron ba?
Wala eh. Tumayo ka doon, puta. Ito ang Philippine Constitution. Nakalagay doon, laki-laki. 1987 Philippine Constitution. Putang ina ninyo, binaboy nyo. Binaboy nyo, tang ina ninyo, galit kami. Kami, we are Filipinos. Hindi na we are one, we are Filipinos. Putang ina, pinunin na. Sige. Sino ngayon ang magdedemanda sa amin? Sino ang magdedemand? Di kami naniniwala na sa putang. Yun, sinasabi ko. Constitutional crisis ang dulo nito. Because yung impeachment trial nito, hindi si Inday Sara under trial. Si Inday Sara ay spectator. Pilipino. Pinapanood niya kung paano barurutin yung, babuyin yung ano natin, sistema natin. And all it takes is one sanamagan na unpredictable, punitin bigla yan. Tapos may declaration na. O siya, biglang, ayan na, putay na nyo, sarado na kayo. Tapos may death penalty na, etc. Ay, puta na. And then, yung AFP, ayaw sumunod, disbanded. Paano? May susunod eh. Yun ang unpredictable. May sumunod. Bakit? Pare-pares na ng ng pananaw eh. We are Filipinos. We're doing this for family. So, ayan. Yun yung Sa panoorin nyo maraming salamat. Pasensya na kayo sa mga comment na Edna Ogawa, maraming salamat sa iyong pakulay. Maraming salamat, Edna. Pasensya na kayo. Thank you sa mga hindi ko na kasi 4 oras na Jean Aral, same with us, Cap Dado, agree with what you're saying, sir. Wish the true Filipinos will follow you. Marami sa tingin. I'm confident na pagka tumayo ko dyan. Kasi if not, I'm dead. I'm dead. And a lot of good guys will be dead. But if we do come out and then we stand up for our families, we have a reason. Nilelay down ko na nga lahat ng yung di kayo mawala eh. Yung sasabihin nyo, I'm fighting for country, maniwala ka dyan, bullshit yun. Ba't ka sumali sa PMA? To serve my country, sir. Ba't mo gusto mag-isundalo? To serve my country, sir. That's bullshit. Pagka to serve my country, pagka bakbakan na ratatatat na nanginginig ka, nakaganyan. To serve my country, sir. Lahat ng sundalo. Ba't ka naging-sundalo? To serve my country, sir. Pucha na, no? To uphold the Constitution. Kita mo kayo, nagyayari, uphold the Constitution, gago. Binababoy na yung Constitution, wala pa yung mga sundalo natin, Yeah, that's all bullshit. Hindi kayo mawawala pagka kayo, mga kababayan, sinasabi ko na hindi kayo mawawala if you're doing it for your family. Kahit kung ginagawa ito, bakit ako tatayo na handa akong mamatay? Bakit ako tatayo na sumasama ako kay Cap Dado? Bakit ako sumasama sa mga gago na sumasama kay Cap Dado? Mga ungas na kasama ni Cap Dado? Because we're doing it for family. And if we all do it for family, you are saving the country. Di ba? Kaya wag na lang isipin yung mga bullshit na we're saving the country, we're doing it for democracy. Bullshit lahat yun. Ang totoo, ako tatayo because I want my family to be safe. I want ko yung mga anak ko may kinabukasan. Ayoko mabaon sa utang sila. Ganun kasimple. Ayoko nang ginagago sila. Ayoko nang maraming drug addict sa kalsada. Yung anak kong babae mare-rape, mabababoy. Ayoko. Simple. Ayoko nung magbabayad sila ng sandamakan na taxes over their lives. Tapos wala namang pakinabang at nanakawin lang. Napakasimple. I'm doing this because of my family. And if we all do it for family, then that's something. We are saving the nation. Di kayo mawala. Kaya nga, ba't kayo sasama kay Cap Dado? Because I'm doing it for family. Hindi yung I'm doing this for Inday Sara. She's doing it for her family also.
May pamilya rin yung aling eh. May pamilya rin si Inday Sara. Si Baste may pamilya rin. So we're doing it all for family. Hindi kayo mawawala doon. You're not doing it for constitution. You're not doing it for the legality of everything. No! You're not doing it for anything else. To hell with the constitution. Tangina, binaboy nga nila eh. Binababoy nga nila eh. Tangina, punitin ko pa yung sarapan nila eh. Gago. But we will implement our mandate. 32 million. Huwag niyo na sabihin constitutional successor, no? Sovereign will. Yun ang akin na. Binago ko na. Ayoko na ng constitutional. Ayoko na ng constitutional successor. Pupunitin ko eh. Putangin ng constitution yan. Putangin, binababoy tayo, ginagago nga. Sige, punitin ko sa harapan ninyo, tangina ninyo. Sige nga, banatan nyo ako ng inciting to sedition, tsaka inciting to erection. Ano yun? Inciting to rebellion, tangina ninyo. I'm leading a rebellion. Putangina ninyo. Tarantado kayo. May sumunod na sa akin, 100,000 Pilipino. That's more than enough. 100,000 Pilipino. Why? Is good enough to start with. Because the others will follow. A few good men and women, 100,000 Filipinos. Actually, 20,000 is the spark. That's why, yung mga gusto sumama sa akin, signify kayo. Signify lang kayo sa meet and greet tayo. Malay nyo, pag meet and greet natin, yun na yun. Makapagdala nga ng constitution pagka meet and greet natin. Unpredictable dapat. Yan yung Thank you, Mayor Chino. Jennifer Kadungog, Bangag and Rothschild are in control of the country's banking system. Wala, pagka nag-withdraw lahat tayo, kibala ng bangko. Darkness for cheese. Jennifer Kadungong, tobacco privatize the central bank from the Rothschild family banking system. Carms, Roca, sir, thank you. We are still Duterte. Stingray, nandiyan ka pala, no? Thank you, Same Bidas, Capdado, Jenani. Agree with your saying, sir. Wish the true Filipinos will follow you. Yan, yun dapat asigaw na. Reckoning rally, lahat ng naniniwala sa akin, sunod kayo, follow me. And then lahat ng, ang battle cry, we are Filipinos. Hindi, we are one. Let's admit it, we are not one. We are divided. This country is divided. Let's admit it. Wala nang hypocrisy, wala nang hypocrisy. Wala nang kaplastikan. We cannot be one. But we will be one. As soon as we reboot this country, we will be one. Pupunta tayo doon. Kung ayaw, wag. Naiwan kayo. Sa ibang isla kayo. Pero ang sa akin all I need is few good men and women who's willing to do it for family. We all do it for our families, then we are saving this country. Yun lang. Yun lang. Ready naman yung mga declarations Okay? So, panoorin natin to spectacular. Meanwhile, bank mass withdrawal is also an option to dismantle the Rothschild and Bangag. Yeah, pagka nag-withdraw lahat ng pera, tapos, inciting to kayo? Economic sabotage. This, Heidi Ching, MLSO. Come on, sino dito si Heidi Ching? I will go out into the street and disappear. Bicol Frito. Sir, I will join you and I will also stand for it. I know. Heidi Ching will be there. I know. I trust Heidi Ching will be there. And let's all be there sa takdang oras. So, ang prepare your go-to bag, yung to-go bags, may pagkain kayo, gawin nyo lahat ng, abubot nyo. Mga pang-maintenance, pagkain, yan, pantulog, kapote o kaya payong,
pampalit, pwede na yan. Solar, kung meron kayong solar, solar na, ano tawag doon? Power bank, yun, wala ako. Kailangan palang bumili nun. So, dalawang solar bank, okay na. Kaya, ako, lakas kong sumira. Pagka binagsak, basag, wala. Sira na. So, yun yun, no? So, ready kayo. No? And then, yung power tools na gusto nyong dala, martilyo, baseball bat, kutsilyo, hunting knife, ano yung pwede nyong pang depensa sa sarili ninyo. Sitahin kayo, puta na, sitahin nyo rin yung sisita sa inyo. Group of 5 kayo para mainit ang ulo na isa, may pipigil na 4. Pagka mainit ang ulo ng 5, wala na makapipigil doon. Ibang grupo nang pipigil. Nadidiin ko lagi, peaceful eh. Kaka-peaceful, wala nangyayari. Kaya nga yung mga iba dyan na mga insider, na, yung mga pakawala nila sa bawat grupo, baka yan pa yung nagsasabi ng peaceful eh. Parang di talaga mangyari yung unpredictable na Thank you, ID Ching. Jennifer Kadungog, you are a fool for stealing. If you steal gold from the central bank, that is karma. Wait for the curse of the heavens on you, you foolish Marcos the thief. Sa akin nga secure the family, PSG, secure yung family, yarap natin sila into trial, madedetro yan, pero papilayin natin yung tao sa luneta. Tali mo sa flagpole yan, gago na yan. Tapos nun, tusok-tusukin ng karayom ng tao. Imagine, presidente ka, you'll go down in history na ganyan. Tataka siya sigurado, pero kunin natin. 125 million given, sabi ni Kuya Will. 125 million yung palaman. 11 days mo gagamitin. So, kung natukso si Inday, lilitaw at lilitaw yon. Pero nilinaw naman ng COA yun eh. Malinis siya. Rem Shemay, the Filipinos should revolt if they impeach BP Inday Sara. Madaling sabihin, pero paano kunyaring ginagawa na nila ngayon? Credible, fair. Diba? Pagka-credible, acceptable yung desisyon. Hindi nyo alam, kung babasahin ninyo talaga, 16 yung boto nila. Sigurado sila ron. Inannounce kasi ni Chis na they will abide with the Constitution, 16 votes. And all this na nangyayari na ito, kinuha nila yung majority sa pilitan. Tinakot si Escudero, tinakot si Joel. Bumaliktad, dalawang Judas, di ba? At si Estrada nakulong, si Bato tumakbo. At malapit na si Marcoleta, kinulong pa. Why go all through that? If they're not really... Why spend 250 million per congressman just to impeach Inday Sara? Ilan sila? 215, 245. May spend all that. Magkano yun? Billion yun. Pero, para hindi kayo sigurado na hindi siya ma-impeach. Ma-impeach yan. Sabi ko nga, it's not about how brilliant the lawyers are in both sides. Brilliant, excellent performance, tamang-tama yung mga argument, counter-argument. You bring out the best in these people. In the end, botohan pa rin yan. 16, guilty. Think about it. What you should be preparing for, in dulo. In dulo. What do you do? Doon papasok yung reckoning rally.
Okay, so kung nandiyan pa ako, Jennifer Kadungog, it's all about who control the gold made rules. Bangag doesn't control it. They rob our gold in central bank now, BSP. Sa akin walang problema naman yun. Ano yun natin lahat ng gold, habulin natin, lahat ng nawala, etc. Imbestigahan, BSP na kumampi kay Bangag, etc. Bitay din kayo. May money trail naman eh. Sino bumili ng ginto? Sino nag-authorize na pagbenta? And from there, we move forward. Kolektahin natin lahat ng nawala and then make sure lahat ng production ng ginto tama. And then we increase our production. We verify kung saan pa may ginto. We focus on our gold deposits. Pati yung Marcos Gold, kuhanin natin. May mga nandito pa sa Pilipinas. Ilang tonelada yung nandito. So, pag kayo nakuha natin lahat, mayaman ang Pilipinas. It's just a matter of getting our acts together. And I mean, reboot tayo. Ayusin natin, move forward. Okay? So, maraming salamat sa inyo. Thank you sa mga nanonood, James, Alan, Chan. Hello, good morning, Sir Dado. Spinning the wheel, let's hold the mainstream media accountable. I agree, as well as all the congressmen who signed the impeachment of BP Sara. I agree. Yung yun, for 3 to 7 days daw ng gamit, sabi ni, sino nagsabi nun? Jennifer Kadungog, for 3 to 7 days. Sir Dado, I'm sorry, sabi ni June Nor Ortiz. Bakit? Ba't ka nagsasorry? Anong ginawa mo? Sir Raps, the media and cartels have already entered the Philippines. That's just my opinion. Sir Raps, good afternoon. Mr. Cap, I think the BP will be impeached. I agree also. Jennifer Kadungog, Bangag, and Rothschild are control of the country's banking. Okay, so, sir, are Senator Marcoleta and Mike in jail? Oh, yata. Rusty Batak, nasa PNP yata. Hi. So, ang ano dyan, panoorin nyo ulit mamaya. And kung may time ako mamaya, magbablog ako mamaya tungkol sa nangyari ngayon. So, pasensya na kayo, haba, Haba. Ang gusto ko lang sabihin, this impeachment started way back 2022 when Marcos decided to run for the presidency and they requested Inday Sara to become the vice president. Sinakyan na nila si Inday Sara. Ginamit nila si Inday Sara. Binaboy nila at binababoy si Inday Sara. Ba't di ka magagalit doon? Ako di ko kaano-ano si Inday Sara. Galit na galit ako sa ginagawa nila kay Inday because putang ina, tinrato mong tao si Marcos. Tiningala mo na pwede pang maging mentor. Na nagparaya ka, bata ka pa. Putang ina, tapos bababuyin mo yung vice president mo ng gano'n. Napakawalang niya talaga. Yung tatay ni Inday Sara na si Digong, siya nagpalibing ng tatay mo, putang ina ka. 5 presidente dumaan. Binigyan pa ng heroes burial, libingan ng bayani, tang-ina ka talaga. Kaya kita nyo na yung galit ni Inday. Nafe-feel ko yung galit ni Inday. Napapahukay yung tatay niya at putang ina. Patapos sa West Philippines yung bangkay. Tama lang, yun ang Pilipino. Inday is a Filipino, totoong Pilipino. Kaya nga, hanggat maaari, huwag nyong pababayaan ang Inday Sara nyo kasi yan ang pag-asa nyo na matuwid ang gobyerno. Huwag niyo isipin ako. Huwag niyo isipin ako.
I would follow Inday. I would support Inday. I respect the 32 million. Punitin ko man yung Constitution, it will still be Inday. Type ko lang punitin yung Constitution. Type ko lang punitin yung Constitution to drive home a point. Putang ina ninyong lahat. Binaboy niyo yung Constitution. O sige, kami, the sovereign Filipino people, kaya namin punitin yung Constitution ninyo. Tang ina ninyo. And we're creating one. And we're putting Inday Sara as the leader of this country. Sovereign will of the Filipino. O sino? Sino mas malakas? Sovereign will Constitution. We only ratified the 1987 Constitution. Hell, we can create another one. Lahat kayo sa institution sa government, we can cancel you out. We can cancel all of you. We can put you behind bars. Tang-ina ninyong lahat kayo. Subukan nyo kami. And then it will be still Inday Sara. Impeach nyo, guilty si Inday Sara. Akala nyo. Kaya nga mga kababayan, respetuhin natin yung majority. It's democracy. Yung ayaw nyo kay Inday Sara, iboto nyo siya. Wag nyo nang iboto sa 2028 si Inday. Pero in the next 2 years, kunyari, nagkaroon tayo ng ano, and if Inday Sara delivers, doon naman pupunta yan. Nagawa nga niya sa Davao. Kayang-kaya ni Inday yan. Naniniwala ako kay Inday. Kahit minsan may tampo kay Inday, minsan may ano ko, pero you cannot be emotional about it when you're talking of the future of this country. You cannot be. Sino? Wala ibang leader eh. Wala eh. Wala, hindi pwede iba eh. Iba kulang sa ano eh. Kulang sa pagkahinog. Mas hinog si Inday. Wala, hindi pwede iba. Mas base, Inday. Duterte, Inday. Yung puso, Inday. Wala eh. Tapang, Inday. Ready yan eh. Ready si Inday. Ang ano lang dyan, support her. Give her the chance. Eh kahit ayaw niya eh. Kahit ayaw niya, wala. Pero sinabi naman niya na ready na siya. So she has accepted. That's why wag ninyong pababayaan. Wag ninyong pababayaan yung chance ninyo na gumanda ang Pilipinas. Okay, so maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Basta ako, mag-RNR, tawagin niyo ako pag revolusyon na. Kaptato, nandito na kami sir, sa EDSA. Oh, gaano karami kayo?